Eto mga minamahal, pag-usapan lang natin. Kasi may nag-send sa akin ng picture na to. Yan. Wow! Nagsama-sama yung mga kupal Nagsama-sama yung mga walang paninindigan. Oh, nandyan si Bato, si Robin, diba? Si Guanzon, si Bongo. Yan yung mga taong takot sa public accountability. And also, transparency. O hindi lang yan, mga minamahal. Isama na din natin si Aimee. Diba? O isama na din natin si Toby. Pati si Duque, mga minamahal. Takot sila sa public transparency. Takot sila sa accountability. At hindi lang doon, mga minamahal, pati kay House Speaker Martin Romualdez. Sila yung mga taong takot kay House Speaker. Bakit kaya? Diba, unang napasok sa isip ko, na kaya sila galit dito kay House Speaker Martin Romualdez kasi hindi ligtas, mga minamahal, ang mga anomalya at krimen, diba, ng ilang pro-Dutertes. Kung ngayon ang ginagawa nila, pinagtatakpan nila, mga minamahal, kasi hanggat nandyan si House Speaker Martin Romualdez, yung mga anomalya na yan, yung mga ginagawang krimen nila na mga patago, talagang nabubulgar. May naalala ko, maiba tayo dito sa impeachment. Diba? May nag-file ng impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Diba? Naalala ninyo yung ginawa ni Cardema, yung Duterte Youth. Talagang nag-file sila, no, ng impeachment complaint. Ang nangyari, hindi sinuportahan, mga minamahal. Tenga, walang sumuporta kahit ni isa. Samantalang nung nag-file, mga minamahal, ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? Matapos nating matuklasan lahat ng mga anomalya sa confidential funds, sa OBP, sa DepEd, yung pagbabanta after matuklasan lahat-lahat in general. Kasi may Quadcom, 'di ba? Ang daming ang daming pinagdaanan bago nasampahan ng kaso itong si VP Sara Duterte. Nung nasampahan ng impeachment, itong si VP Sara Duterte, ano yung nangyari? Sinuportahan ito ng 215 or 16 na mga congressman. So meaning matatag po, mga minamahal, at solido ang suporta, diba, dito sa Kongreso. Kaya nga makikita ninyo, mas mataas pa yung rating ng House of Representatives kaysa sa Senado ngayon, diba, mga minamahal. So, sobrang tatag ng pagsuporta nila dito kay House Speaker Martin Romualdez. Paano ba naman kasi, mga minamahal, sobrang loyal ni House Speaker dito sa ating presidente at majority siya ng mamamayang Pilipino. Ewan ko lang, masyado lang talagang manipulative yung mga survey ngayon. Pilit nilang dinadown si House Speaker pero kita naman sa resulta. Diba? Nung nakarang araw, mas mataas yung ratings talaga ng lower chamber dito sa upper chamber. Ngayon, pangalawang ginawang katarantaduhan ng mga Duterte, yung patalsikin itong si House Speaker. Yan, diba? Pero napatalsik ba itong si House Speaker Martin Romualdez? Hindi, nabigo, mga minamahal. Tingnan nyo si GMA, diba? Si Gloria Macapagal Arroyo, dininay niya. Diba? Dininay niya na gusto niyang tanggalin itong si House Speaker. Diba? Kasi mga minamahal, kapag iba po yung naupo bilang Speaker of the House, madali talagang mapatalsik si President Bongbong Marcos bilang presidente. Eh ngayon, hindi nila napatalsik itong si House Speaker, diba? Mga minamahal, hindi nila din napatalsik itong si President Bongbong Marcos. So sa madaling sabi, mas nabisto patuloy, diba? Itong si Sara Duterte kasi sa mga budget hearing ang nangyari, from budget hearing to bombshell expose Diba, nagsimula lang yan sa simpleng budget deliberation pero lumabas, mga minamahal, lahat ng red flags ni VP Sara. Anong mga red flags? Confidential funds, questionable spending ni VP Sara Duterte, at kawalan ng malinaw na sagot. Paano ba naman kasi imbis na sumagot itong si VP Sara Duterte, ano yung nangyayari? Diba, mas pinipili pa ng ating Vice Presidente, mga minamahal, ang gumala. For example, doon sa Calagwas Island. Diba, mga minamahal, doon sa Calagwas Island, mas inuna niya pang gumala, maglamierda kaysa sagutin ang mga anomalya. Kaya ang nangyayari ngayon, habang patuloy na dinidinay ni VP Sara Duterte lahat ng anomalya, lahat ng mga speculation sa kanya, ang nangyayari, mas lalong tumitibay at mas lalong lumalakas ang ebidensya, ang mga haka-haka na dapat busisiin pa ang ibang issue, at boom!
meron ngang nakita. Which is dito nga po sa Quadcom. Quadcom is the nightmare of the DDS fanatics. Kasi sa Quadcom, mga minamahal, nung Quadcom itinatag, panahon po ni House Speaker Martin Romualdez, naungkat. Ano yung naungkat? Ang katotohanan. Anong katotohanan tungkol po sa crimes against humanity ng Duterte administration? Hindi lang yan, mga minamahal. Meron pa tayong Quadcom 2.0. Diba yung mga liderato dyan handang maghukay, diba, ng mas malalim pa na ebidensya para mas lalong mabunyag ang anomalya at mga krimen ng mga Duterte. Habang si VP Sara Duterte ay isang leader, hindi sila natakot. So mga minamahal, ang bottom line natin dito, yung mga DDS na yan is meron silang fear dito kay kay House Speaker Martin Romualdez, 'di ba, in terms of politics, 'di ba, at sa mga receipts, 'di ba? Takot sila sa politika ni House Speaker. Bakit? Kasi si House Speaker wala din tinatakutan eh. Naghamon pa nga siya, bakit hindi tayo mag-open bicameral challenge? 'Di ba? So meaning, mga minamahal, yung mga nasa paligid dyan na parang gustong pabagsakin itong si House Speaker, sila yung mga taong takot sa transparency and public accountability. Takot sa politika na meron si House Speaker at sa kanyang mga hinahawakang resibo. Pakatandaan ninyo, walang sekreto ang mananatiling nakatago. Diba? Kaya kung mapapansin ninyo, mga minamahal, ito, may papakita pa nga ako sa inyo. Diba, tinapik natin to sa inyo kanina? Yung ginagawa nilang panyuyurak sa ating presidente, hindi matupad-tupad, diba? Yung impeachment nila kay PBBM, wala. Lumamig lang. Oo, walang sumuporta. Ito si Cardema, pakita natin yung mga article Si Cardema nag-file ng impeachment complaint. Nag-attempt, walang sumuporta. Bakit walang sumuporta? Eh kasi wala namang malinaw at sapat na ebidensya. Kasi itong kung iba, yung naging Speaker of the House, kunyari napatalsik itong si PBBM, ay itong si House Speaker, pinalitan ni GMA. Alam naman natin sa GMA mayroong history. 'Di ba? Mayroong history. Hello Garcia, 'di ba? Hindi lang 'yan pagtataksil, pagtatraidor, ang daming history. So kung napatalsik si House Speaker, feeling ko si PBBM ay nailako na-impeach na yan. 'Di ba? So ito, tingnan nyo kung gaano katibay ang House of Representatives. Philippine House impeach Vice President Sara Duterte, na-impeach. 'Di ba? Wala nang pasintabi na impeach agad, sinuportahan ng 215 lawmakers. Bakit sinuportahan? 'Di ba, mga minamahal? Kasi maayos. 'Di ba ang pamamalakad ni House Speaker, yung loyalty sa kanya, yung loyalty ng mga mamabatas ay nasa kanya. Pilit lang talaga siyang dinadown ng mga Duterte puppets, 'di ba? So mga minamahal kayo, sa nakikita ninyo, 'di ba, ng mga pangyayari, yung mga taong yan, feeling ko takot talaga kay House Speaker. Hindi takot kay PBBM, kundi takot kay House Speaker. Kumbaga si House Speaker kasi yung nagiging shield ng ating presidente, right? Di ba, mga minamahal, nakakaloka talaga. Nakakaloka yung mga eksenang hanash. Alright kayo, mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.